Praise God. Purihin po ang Panginoon, manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. Bago po tayo manalangin, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen! Hallelujah! Masaya ba yan? Tinan mo nga, sabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Kung tayo po ay may Bible, buksan po natin ang Book of John, chapter 3, verse 1 to 7. Sabi ng Bible, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 7, marvel not that I said unto thee, you must be born again. Palakpakan po natin ng Panginoon. Kahit wala tayong nakapumikit, Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, we come to your presence, Lord. Kami po ay lubusang nagpapakumbaba sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, umaamin na wala kaming magagawa kung di mo kami kikilusan at pangungunahan. Salamat po sa privilege na kami ay nasa templo mo, nasa harapan mo, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita. Patuloy ka nga pong magsalita sa aming mga buhay, O Diyos. Anoint each and every one of us in this place, O God, that we may able, O God, to hear your words and understand your purpose and will in our lives, Panginoon. Lord, we ask your anointing and power, Panginoon. We ask your presence, Lord, to continue to move. Lord, praise and worship pa lamang nararanasan na namin yung pagpapalakas mo, yung pagkilos mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon! Kaya hayaan mo, Panginoon, O God, na patuloy kang malayang magsalita. Turuan mo naman po kami, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Lord, open our heart, open our mind, Panginoon, O God. At Lord, alam po namin, uuwi kami, pinalakas mo kami, Panginoon, pinalaya mo kami, mas binago mo pa, higit sa lahat, pinagpala mong lubos, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Makakaupo na po tayo. Maraming salamat sa Panginoon sa pre-rebellion na mangaral ng kanyang mga salita. This is now my second Sunday consecutive po na nag-preach ng salita ng Panginoon for the reason that our mommy and daddy is in the mission sa Japan po, at kahapon po nang kami po ay papuntang 13, kami po ay tumawag po si Mami at nandoon ang kanyang kaklase ni Daddy po na talagang kasama na nila. So yun po yung magiging open door ng Panginoon para makapag open tayo ng gawain. Amen, sa lugarin ng Japan. Sino dito masaya? Yeah. Amen. Salamat po sa mga nagtanim at sumuporta, sa mga kapatid natin na nagsuporta financially, panalangin, at nagpadala ng mga kung ano mo pinadala nyo kay Mami at Daddy. Salamat po, at salamat sa Panginoon maging sa buhay ng ating Mami at Daddy for this privilege. Kung wala po ang Panginoon, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Kung wala po ang Diyos, una sa lahat, wala po ako rito. Pangalawa, kung wala po akong pastor at wala po akong pastora na siyang naghubog at nag-recognize ng aking panawagan, ako po ay hindi makakarating. Amen. Sa kung saan man ako tinatawag ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos minsan pa. Are we excited, church? Yes! Alam niyo naman po ako, hanggat maaari, ayokong mahabang nagpipreach. So, pero kapag alam niyo po,
sabi nila, ang patay daw, kahit anong kausap mo, kahit anong tanong mo, hindi sasagot. Kasi patay. Ako po'y naniniwala ng church na ito, ang ating church, ang CBCF JTG, ay hindi patay. Amen po ba? Amen. At naririnig dito yung palakpakan para sa Diyos. Amen. Hallelujah. At yung malakas na hallelujah. Amen. So praise God. Salamat po sa Panginoon. Meron po tayong pag-uusapan. Dalawang tao po sa oras na ito. Una, ang pangalan niya, si Nicodemus. Si Nicodemus at saka si Jesus Christ. Okay, if we will study the background of Nicodemus, Nicodemus is a chief priest. Ibig sabihin, siya po ay nasa larangan ng reliyon. At hindi lang siya nasa larangan ng reliyon, siya ay isa sa pinakamataas at punong pari. Hello? Nung kanyang kapanahunan. Ngunit merong puntos ng kanyang buhay na siya ay lumapit kay Jesus Christ ng gabi at tinanong niya kung paano makakarating sa kaharian ng Diyos o paano siya paghaharian ng Panginoon, paano makakamit. Hello? Ang kaharian ng Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban na lamang ang isang tao ay ipanganak muli. Hello? Tsaka po tayo makakakita o paghaharian ng Diyos. At ito po, si Nicodemus, sabi niya, may mga ganyan ba tayo? Ito na, ha? I'm going to preach. Listen, may mga ganyan ba tayo? Yung may mga bagay ka bang hindi maintindihan sa ginagawa ng Diyos o sa proseso ng Panginoon sa buhay mo? Hello? Sabi ng Nicodemus, matanda na ako. Paano kailangan kong ipanganak muli? Sabi ni Nicodemus, nagtanong. Hello? Paano mangyayari yun? Parang ang hirap naman yata. Di ba? May mapupunta pa ba sa langit yan? Pero sabi ni Jesus Christ, pinaliwanag din naman ng Panginoon. Alam nyo, minsan tayong mga Kristiyano, marami tayong ganon, marami tayong tanong. Marami tayong hindi maintindihan sa sinasabi ng Diyos. Hello? Pero ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus sa kanyang hindi pagkaunawa, sa sinasabi, sa proseso ng pagiging born again, ang sabi ni Jesus Christ, what is born in water is water, what is born in spirit is spirit. Hello? What is born in flesh is flesh, and what is born in spirit is spirit. Andiyan po ba tayo? Ibig sabihin, ang tinutukoy po ay hindi rebirth of physical, but it is a rebirth of spiritual. Hello? Kaya sabi niya, marvel na, you must be born again. Kailangan mong ipanganak muli. Ang born again po ay hindi religion. Mind you, my brother and sister. Hello? At nung sinabi na po na yun ni Jesus Christ, ibig sabihin, hindi pala tayo kailangang ipanganak muli, physically. Kundi kailangan pala magkaroon tayo ng spiritual rebirth. Or we must become born again. Amen. Ano po ang sabi? Kaya verse 7, ano sabi niya? Marvel not that I said unto you, you must be born again. This is not something that we argue. Hindi ito yung mga bagay na pwede pagtatalunan pa natin. Ito yung mga bagay, hindi ito yung mga bagay na kung ano-ano pang ating sasabihin, kundi ito po ay sinabi ng Diyos na kailangan nating lahat ma-born again. If we will be studying the context of John chapter 3, ito yung sinasabi ni Jesus kay Nicodemus. It's not about your position in the church. It's not about how good you are. It's not about how religious you are. Maybe Nicodemus is religious, is good, influential, powerful. Pero hindi po yun ang usapan. Hindi kahit mukhang ang bait-bait natin. Kailangan mong mabago. Sabi mo nga, kailangan mong mabago. Kailangan nating mabago. Hello? Kailangan nating ipanganak muli. Kaya pong pag-uusapan po natin, sa umagang ito ay papamagatan po natin. Pakibasa 1, hindi po yan ha.
1, 2, 3, go! Paano nga po ba tayo ipapanganak muli o maging isang born again? Yun ba yung kapag ka nagsisimba ka every Sunday, nagpabaptize ka sa isang Christian denomination, born again ka na? Yun ba yun? Hindi po yun ganun. Hindi po yun porkit umaattend ka ng every Sunday, hindi po porkit kabilang ka na sa isang simbahan ng Christian denomination, born again ka na. Ang born again po, mga kapatid, ay pagbabago ng buhay kay Kristo. Wala ka na sa dati. Parang walang nakaintindi, walang sumasagot. Ang born again po ay pagbabago ng buhay. Pagka matagal po ang sagot, matagal ang preaching. Amen po ba? Amen! Ay, to. Biglang naman kasi ano. Sabi niya, to say that someone is born again, Christian is redundant. Grabe, no? If you are born again, then you are a Christian. Kung tayo po ay born again, tayo po ay Christian, tagasunod. Andiyan po ba tayo? Kung hindi naman tayo born again, ibig sabihin, hindi tayo Kristiyano. Ang ibig sabihin kasi ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Hello? No matter what denomination you may be a member of, kahit saan ka pa nakabilang, kahit nakabilang ka pa sa CGCF, JTG, kahit anong church mo, Adventist, bahala na kung ano pa. Ano mang religion, Catholic, Jehovah, Mormons, ano ba mga religion dyan? Kahit anong denomination natin, JIL, CCF, Victory, hello? Kahit ano pang membro, basta hindi tayo na born again, hindi tayo Kristiyano. Kahit nag-church pa tayo. Yun po yung malinaw na sinasabi ng John chapter 3, verse 1 to 7. Dahil si Nicodemus po ay punong pari. Tagapagturo pa nga eh. Hello? Kaya po, sa passage ng John chapter 3, verse 1 to 7, tinawag po si Jesus Christ na guro, teacher. At ito pong John chapter 3, verse 1 to 7, meron pong mensahe ang Panginoon sa iyo at sa akin. Sino dito ngayon pa lang? Grabe yung kanyang yung kanyang spiritual alertness. Ngayon pa lang, alam niya na yung gustong ituro ng Diyos. Tatanungin ko kayo, sisigaw nyo kung ano sa tingin nyo yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ano po sa tingin nyo ang mensahe ng Diyos sa iyo at sa akin? 1, 2, 3, go! Wow, palakpakan natin ang Panginoon. Sino yung sumagot? Hindi medyo mahina pa eh. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Jesus called by Nicodemus a rabbi because God wants to teach something. And God has a message. And what is it? You must be born again. Bakit po natin kailangang ma-born again? Bakit ikaw at ako, tayo mga Kristiyano, kahit nag-church pa tayo, kahit nangangaral pa tayo, kahit high priest pa, punong pari pa tayo, bakit kailangan nating ma-born again? Because of undeniable sinfulness. Hanggat hindi tayo umaalis doon sa hindi matanggihan o hindi natin maitatanggi na buhay natin na makasalanan, hello? Hanggat hindi tayo naboborn again, nandudod pa rin tayo. Nandiyan po ba tayo? Unless otherwise, ang nasa isip mo ay hindi ka makasalanan, hindi mo kailangang maborn again. But we need to remember na sinasabi po ni Jesus Christ sa John chapter 3, si Nicodemus po, ang ibig po sabihin ng pangalan ni Nicodemus sa original translation ng Bible ay superior. Hindi lamang po siya Hudyo na nabayang pinili ng Panginoon. He's not just the chosen race, but he was a ruler of a Jew member. Hello? Ganun kataas yung background niya, ganun kataas kung ano yung meron siya, pero sabi nga po, a member of Sanhedrin. Pero ganun pa man, si Nicodemus ay sinabihan pa rin ng Diyos na kailangan mong magbago. Sabi mo nga sa katabi mo, nagpapabago ka ba sa Diyos araw-araw?
Hindi na issue dito yung tumanggap sa Panginoon eh, kasi Kristiyano na tayong lahat. Hindi na issue dito yung mga ano eh, yung mga, alam mo yon, yung dati nating buhay. Ang tanong na lang dito, are you still willing to be born again every day? Kasi hindi ito, ang pagbabago ng Diyos ng buhay mo at ng buhay ko, hindi ito natatapos lang sa isang beses lang. Kailangan magpatuloy tayong nagpabago hanggang sa tayo ay maging karapat dapat sa harapan ng Diyos. Andiyan po ba tayo? Listen to this ha, kung gaano ka prestigious ito si Nicodemus. Kaya nga, huwag nating sabihin, ang mensahe ng Diyos sa atin, huwag nating sabihin, hindi, wala nang babaguhin sa atin. Hindi ko na kailangan ng correction, hindi ko na kailangan ng paalala. Huwag nating sasabihin, sapagkat ito nga si Nicodemus. You know who Nicodemus is? He was one of only 71 in all the nation of Israel. Grabe, no? Isa lang siya sa 71 na pinuno. Sabi doon, he was among the most religious of the religious. Si Nicodemus po ay isa sa mga, alam mo yun, talagang kataas-taasan. He was among the most moral of moral. Si Nicodemus ay isa talaga sa mga matuwid, kung masa matuwid. But Jesus told Nicodemus that he must be born again. If any religious or moral person thinks that he or she can go to heaven without being born again, then he is grossly ignorant of two things. Mga kapatid, kung sa tingin ho natin, tayo'y pupunta sa langit nang hindi natin kailangang nababago ang buhay natin. Hello? Tingin ba natin sa ating buhay, wala nang dapat mabago? Kasi kung tingin natin sa ating buhay, hindi na tayo dapat mabago, okay na lang wag tayong makinig ng preaching, okay na lang wag tayong makinig ng Word of God, okay na lang wag tayong umattend ng church. Hello? Pero sabi nga po, kapag tayo po tingin natin, hindi na natin kailangang mabago o maborn again, then tayo po we are grossly ignorant of two things. Number one, he doesn't know how sinful he is. Kung sa tingin mo, hindi mo na kailangang mabago, una, hindi mo alam kung gaano ka at gaano ako makasalanan. Pangalawa, he doesn't know how holy God is. Pangalawa, hindi natin alam kung gaano kabanal ang ating Diyos. Because of unsatisfied longings, you know, mga kapatid, ito po si Nicodemus, that time talagang meron siyang hinahanap eh. Kaya lumapit siya kay Jesus Christ. There is something that in us that will never be satisfied until we are born again. Meron pong something sa ating mga puso na kahit anong gawin mo, hindi ka makukontento unless mabago ang puso mo, mabago ang espiritu mo. Amen. Lahat sa'yo kulang, lahat sa'yo hindi tama, may hindi tama. Lagi na lang may hindi tama. Lagi na lang parang may mali. Sa pakiramdam mo, sa isip mo, sa puso mo, unless mabago tayo ng Diyos. In spirit. Hello? Hello? Amen. Kaya nga si Nicodemus, kahit parang it seems like everything was alright. Diyos ako, rulers of rulers, you know, considering the background of Nicodemus, pero si Nicodemus ay lumapit siya kay Jesus Christ by night. Bakit po? Marahil there was a void and an emptiness in his heart and he had to talk with Jesus. Pwedeng sa puso niya, alam mo yon, do it. Hello? Or may mga theologian na nagsasabi na si Nicodemus daw ay lumapit ng gabi kasi nahihiya siyang pumunta kay Jesus Christ ng umaga. Nahihiya siyang magpaturo. Hello? Yung iba naman naniniwala na natatakot si Nicodemus na i-persecute kapag nakita na actually kasi yung ibang mga Pharisees tinutulig sana si Jesus Christ. Pwede rin naman hindi siya makatulog. Walang magawa si Nicodemus. Ang ganda naman nun, ano? Hello? Hindi makatulog, kaya nakilala si Jesus. Magandang istorya yan,
Magandang testimony. Hello? As someone once said, perhaps instead of counting sheep, he just decided to talk to the shepherd. Tende, no? Yes, hindi ako makatulog. Kesa magbilang ako ng sheep, kakausapin ko na lang yung shepherd. The great shepherd, Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. No matter how much money you may have, how much pleasure you enjoy, or how much fame is spread abroad concerning you, there is part of you that is still missing and will never be satisfied apart from the new birth. Unless maranasan mo talaga yung totoong pagkilos ng Diyos, yung totoong pagbabago ng Panginoon. Diba? Hindi ka maka-cash and shout! Woo! Lahat na, and shout! Woo! Oh, clap your hands! Diba? Wala ka nang pakialam. All you people, and shout! Woo! Diba? Parang walang dating sa'yo. Walang dating sa'yo yung ginawa ng Diyos, yung kamatayan ni Kristo, yung why? We are really, alam mo tayo, hindi talaga nagbabago. Hello? Unless, mga kapatid, mabago talaga ang ating puso. Our soul will never be in existence somewhere, even when the stars have grown cold. Unless, alam mo po yun, yung may mga ganong pakiramdam tayo. Hindi po ba tayo? We are going to live forever. Tandaan natin, meron tayong unending existence. Ulitin ko, meron tayong unending existence. Amen. Hindi tayo mawawala, walang ending yung buhay natin. Mamatay ka man dito, may unending pa rin after. Hello? Amen. There is another, we are going to live forever. There is another life after death. Either in heaven, for those who have been born again, or in hell, for those who have not been born again. Those who have not been born twice will die twice. Amen. Ang sino mang hindi ipinanganak muli ng 2 beses, ay 2 beses mamamatay. Una, physical death. Pangalawa, eternal death in hell. The second death is the lake of fire. We are closer to the time of death right now that we have ever been. Alam mo ba, any moment, anytime, malapit, hindi natin alam kung kailan tayo pwedeng mamatay. Lalo na ngayon, nagigera na sa sa Israel. Pag Israel po ang pinag-usapan niya ng timeline talaga ng buong mundo, because they are the people of God. They are the chosen country of God. Hindi natin alam kung kailan mag-a-arise yung World War III. Hindi natin alam kung paano magiging magulo ulit ang mundo at paano magpapanggap si Satanas na magiging peace. Hello? Mga kapatid, the Lord Jesus Christ, the Master Teacher, used the phrase born again. A birth is something that we've all experienced. Andiyan po ba tayo? Lahat tayo pinanganak dito. The spiritual birth parallels a physical birth in many ways. Kaya alam niyo po ang mensahe ng Panginoon sa atin. Meron po tayong 5 pag-uusapan. Kung paano nga ba tayo magiging born again spiritually. Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. So, why we need to be born again? Hindi po burn again ha. Maraming Kristiyano burn again na. Nabe-burn out na sa church. Nabe-burn out na, lagi na lang iyak, lagi na lang praise, lagi na lang worship, lagi na lang giving. Hello? Yung mga bagay na ukol sa Diyos, yung mga bagay na para sa Diyos, hindi nila maintindihan. Kasi kapatid, ang taong isang hindi binago ng Diyos, hindi niya maiintindihan yung spiritual na bagay. So number 1, bakit natin kailangan ma-born again? Para maintindihan po natin. Because in born again, in a birth, conception takes, sabi mo nga, in a birth, conception takes place. You know, when we are born physically, we have 2 parents. Dapat nating maintindihan. And the 2 parents in spiritual birth are the Word of God and the Spirit of God.
Bago ka ma-born again, andyan yung salita ng Diyos na nagsasalita sa'yo. At nandiyan yung Espiritu ng Diyos na nangungusap sa'yo. Ang sabi ng John chapter 3 verse 5, anong sabi ng Bible? Jesus answered, "Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit." Yan po ay sumisimbolo sa salita ng Diyos at sa kanyang Espiritu. He cannot enter into the kingdom of God. Andiyan po ba tayo? The water is an emblem or symbol of the Word of God. Ephesians chapter 5 verse 26. Ang sabi ng Bible, kasunod po ang 1 Peter chapter 1 verse 23. Sabi diyan, that he might sanctify and cleanse us it with the washing of water by the Word. Kaya nga huwag tayong magagalit sa salita ng Diyos kung tinatamaan tayo, sapagkat yun ang naglilinis sa atin. Sa ganung kapamaraan ay binabago tayo ng Diyos. Huwag sasama ang tingin mo kay pastor, kay sister na mag-e-exhort ng offering. Huwag sasama ang tingin natin sa nangangaral sa pulpito o kay Bible study leader, sapagkat ang tubig ay sumisimbolo ng salita ng Diyos na siyang naglilinis sa iyo at sa akin. Unless ayaw mong malinis, ayaw mong ma-born again at mabago, palakpakan natin ang Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang sabi ng Bible, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which live and abide forever. Dahil pinanganak na kayong muli, at ang kapangyarihang ito, hindi sa pamamagitan ng magulang yung namamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng yung ating pagbabago ng buhay. Hindi sa mga bagay na nandito sa mundo. Hello? Hindi sa mga bagay na nawawala, kundi daw saan? Sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Huwag tayong nagtatampo sa Word of God. Malino po, basahin nyo na lang, hindi ko na kailangang ipaliwanag yan. Hindi natin pwedeng isang tabi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin pwedeng ibaliwalain ang Word of God sa ating buhay. Sapagkat yan ang magdadala sa ating pamamaraan ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Hello? Yun po yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. The Word of God will transform and sanctify our spirit with the presence of God. Kailangan nandun pa rin yung pagkaranas ng presensya ng Diyos. Hello? Kasi marami dyan nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naranasan talaga ang pagkilos ng Diyos. Hindi na bago ang buhay. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. When the Word of God, amen, sabi doon, when the Word of God and the Spirit of God come together in the womb of faith, there is a conception and a new birth takes place. Hello? Sabi mo nga, faith. Ulitin ko tatlong bagay para ma-born again tayo. Una, the Word of God and the Spirit of God and the womb of faith. Mahalaga yung womb of faith para merong isilang talagang bagong buhay. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him, dun kasi mabubuo. Doon mapapanganak ikaw at ako kapag nanampalataya tayo sa Diyos. Hello? Pero kung ikaw wala ka ng believe sa salita ng Diyos, pero kung ikaw wala ka ng believe sa mga pangako ng Diyos, huwag ka nang umasang mababago ka. Ulitin ka kung wala na tayong believe sa mga pangako ng Diyos, kung wala ka ng paniniwala sa salita ng Diyos, huwag na tayong umasa. Nakakamtan natin ang pangako ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2. In a birth, pakibasa 1, 2, 3, go. In a birth, continually is Being born again, kapag tayo po ay pinapanganak, continuity is involved. May verse ba ako dyan? Sige, pakibasa. Sabi dito,
Hindi ba ninyo alam na noong pinautismuhan tayo kay Yesu Kristo, nangangahulugang ito na kasama tayo sa kanyang tama ba yan? Kamatayan. Ito, tama. Kaya noong pinautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama siya. Kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay mamuhay. Sabi mo nga, mamuhay. Mamuhay sa bagong buhay. Sa English po, walk in newness of life. Talakpakan natin ng Panginoon. Hindi pwedeng na born again ka tapos wala nang kasunod. Hindi pwedeng nakapakinig ka ng Word of God. Hindi pwedeng naranasan natin ng presensya ng Diyos. Hindi pwedeng nanampalataya tayo tapos hindi na bago ang buhay natin. Because continuity is involved. Nandiyan po ba tayo? Ano po ibig sabihin nito? When we are born again, the life of God comes into us. We are now influenced by the power of God. We are part of the life of God. Nandiyan po ba tayo? Hello? Makinig po tayo ha. Salvation is not simply getting man out of earth and into heaven. It is getting God out of heaven and into man. Hello? Hindi ka lang mapunta sa langit, kundi may Diyos ka talaga sa buhay mo. Sabi mo nga, may Diyos ka ba talaga sa buhay? Hello? Tanongin mo yung sarili mo, sinong nasusunod sa buhay mo? Amen? Sabihin natin sa sarili natin, sino? Kaninang umaga, 9:30 yung pagsisimba. Late yung mga taga-Carmona. Mukhang naghimala ang Diyos doon. Nakita mo yung oras, 8:30 na. Bumangon ka ba kagad? Sinong nasunod sa buhay mo? Alam mo, pwede kang mali. Sinong nasunod sa buhay mo? Hello? Talaga bang ang Diyos ang nasusunod sa buhay mo? Kanina habang nagpe-praise and worship, kumakanta tayo. Nararamdaman mo, gusto kong sumigaw. Sabi kasi, and shout. Sumigaw ka ba? Sinong nasunod sa buhay mo? The Spirit of God convicting you to jump and sing and raise your hands, maybe to kneel down, to sing with a loud voice. Pero, may English siya eh. May English siya eh. Baka marinig ko lang katubigaw. Yeah. Sinong nasunod sa buhay mo? Are we really, or God is really changing your life? Our lives? Ang Diyos pa talaga ang nasusunod sa buhay natin when it comes to a hard decision. Kapag sa mga mahihirap, ayoko pa. Pero dahil gusto na ng Diyos, gusto ko na, dahil hindi pa pwede. Hello? Sino talaga ang nasusunod sa ating buhay? Listen to this. By our first birth, we have existence. By our second birth, we have supernatural life. Dapat nating maintindihan na kapag ipinanganak tayong muli, nasunod dapat ang Diyos sa may kapalit yun. Yung pagsunod mo, yung pagpapasakop mo sa kalooban ng Diyos, kahit mahirap. Pero ang bunga ay buhay na walang hanggan. Because Jesus already did it. Hello mga kapatid. I challenge you, my brother and sister. Sabi ni Jesus Christ, Lord, kung pwede lang sana, wag mangyari ang karo. Ay, ang karo tuloy. Saro. Karo na eh, no? Papatayan, di ba? Saro. Lililig na talaga tayo. Ang saro ng yung juice na grapes. Ay, white of this cup, wine. Pastor, may tanong ako, bakit wine yun eh? Bakit juice natin? Sabi na, pero wag ang kalooban ko. You know, Jesus Christ Himself
gave up His own will to produce eternal life. Andiyan po ba tayo? Tayo rin, ganun din tayo eh. We need to give up. Sa totoo lang po, give up ko yung pag-aartista ko para magpastor. Kinukuha na po, inahabol na po ako ng malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Meralco, PLDT, tsaka BDO. Inahabol na po ako ng malalaking kumpanya eh. Kukunin ako eh. Sinisingil kasi ako. Walang makanalin ng mga ito. Joke lang. Hello! Marami tayong give up para makasunod. Hello! Naalala ko yung prof ko nung college. Sabi niya, binagsak niya ako 2 beses. Sure na sure ako, hindi ako bagsak doon. Kasi nangungopia ako ng sagot kay Pastor Tam. Lahat ng quizzes niya, 90 plus eh. Pati exam, 90 plus. Kinabisado ko yon lahat ng tanong. Kaya imposibleng bumagsak ako doon. Pero nung kinausap ko siya, bakit niya ako binagsak? Ang sabi niya sa akin, ikaw yung nagba-Bible study, di ba, sa red floor. Sabi niya, pag-isipan mong mabuti kung saan ka talaga tinawag ng Diyos. Sabi ko, grabe sir, gusto ko lang mag-aral. Sabi ko sa sarili ko. Hello? Pero bagamat ganun pa man, alam mo yon, hindi ko give up yung pagba-Bible study sa lugar na yon. Ibagsak mo na ako, binagsak niya ako 3 beses. May purpose pala ang Diyos. Paglipat ko ng school, sabi nung registrar, 6 units dito yung cost accounting eh. 3 beses mo kinuha. Sabi niya, ipalas ko na lang yung credit nito. 3 plus 3 plus 3, 9. Sobra ka pa ng 3. Sabi niya, credit na to. Walakpakan natin ng Diyos. Biglang may ganun ka pamaraanan na. Saan ka nakakita nun? Hello? Bakit? Hindi ko give up eh. Hello? Hindi ako nag-give in doon sa sarili ko lang kagustuhan na mag-aral, pumasa. Itinuloy ko yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Palakpakan natin ng Panginoon. In the Gospel of John, the word life is used 36 times. Intindi, no? John chapter 10 verse 10. Pakinggan natin to ha. Meron tayong supernatural life. Sabi ng John chapter 10 verse 10. Tapos na ba ako doon? Romans 6 hanggang 4 lang, no? John chapter 10 verse 10, sabi yan, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Kasi trabaho ng talaga ng kaawayan. Ito, pakinggan nyo ha. Mag-usap nga tayo. Mga kapatid. Kapag ang nasa isip nyo, ang nasa puso nyo, ang desire ng puso nyo, puro pawasak. Hello? Papatay ng relasyon, pawasak ng relasyon, pagnanakaw ng mga, alam mo yon, hindi tama, ng joy, ng peace. Huwag nating ini-entertain yan. Sa demonyo yan. Dahil yun ang purpose ng demonyo. Hello? Pagka mga hindi tama, huwag natin pinag-iintindihan. Huwag tayong magpadaya sa kaaway. Hello? Kasi trabaho niya talaga yun, hindi mo naman siya masisisi. Hindi mo na siya masisisi, brother and sister. Ba't kasi demonyo na yan, dinidemonyo ko eh. Kaya demonyo yun. Hello? Ba't niya ako tinutokso? Alam niyang ang rupok-rupok ko. Demonyo nga eh. Hello? Pero alam niyo po, kung ang Diyos, ang kinikilala nating Diyos sa ating buhay, we will have supernatural life. Ano sabi doon? Ngunit taparito ang Diyos. Sabi yan, I am come. Sabi doon, ngunit dumating ako upang magkaroon tayo ng buhay na ganap. Sino gusto niyan? Palakpakan natin ang Panginoon. Magpabago tayo sa Diyos. Kailangan magpatuloy, mag-continue. Yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang papayag na ihinto. Yung hindi umi-amen. Ano kayo? Amen? Amen! Hello? When we are born, we are partakers of God's life. We are partakers of divine nature. The life of God is in us. Yung buhay mo, buhay na ni Kristo. Kaya kung nakita mo si Jesus Christ, nagpaimo-imo dyan sa gilid, pwede ka na rin.
Kung nakita mo si Jesus Christ, may nagpatampo-tampo, pwede ka na rin. Hello? Kung nakita mo si Jesus Christ, ano pa? Ha? Nagpa-ano-ano? Nagpa-wave-wave. Hello? Amen? Ano muna ako? Yung iba proud pa eh. Nailo muna ako sa church. Kasi medyo may problema na kayo. Yeah? Ano ba naman yun? Parang proud pa siya. Amen? Hello? Dapat nga, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3. 5 lamang po ito. Pakibasa. 1, 2, 3, go. Alam nyo, kapag tayo talaga pinapanganak, merong isinisilang na ugali. At itong ugali na ito, dito talaga makikita kung pinanganak tayo sa Diyos o hindi. Amen po ba? Ang sabi ng John, chapter 3, verse 6, ano sabi? That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Masakit yan. Basahin mo lang yan ganyan, pero masakit yan. Masaktan nga kayo? Gusto niyo masaktan? Ang taong karnal talaga mag-isip. Hindi niya kayang abutin yung mga bagay na spiritual. Kaya kailangan niya talagang ma-born again. Parang natural response ng kanyang sarili, natural response ng kanyang actions, ng puso niya, ng isip niya, na gumawa ng carnality. Because whatever is born on flesh is flesh. But if you are born in spirit, you are born in spirit. Andun yung mababago ka. Kaya sabi ko nga nung nakaraan, kung tayo man nakagagawa ng kasalanan, hindi ka magiging masaya. Sapagkat yan ang tanda na may espiritu ka ng Diyos. Hindi ka matatahimik. Hello? But Satan will try to deceive you. Lulukoyin ka pa rin ng kaaway. Igiginti ka niya. Hello? Mag-backslide ka na lang, hindi ka naman nagbabago. Hello? Pa-worship ka pa dyan, hindi ka nagbabayad ng utang. Diba? Hello? Ganun eh. Diba? Kung makasagot ka sa magulang mo, akala mo wagas. Ganun. Hindi ka naman nagbabago. Diba? Pero sa totoo lang, habang sumasagot ka, nalulungkot ka naman talaga. Nagsisisi ka rin. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Satan will try to deceive us, destroy us, our relationship to God. Pero dapat nating maintindihan na kailangan ma-produce yung karakter ng Diyos sa ating buhay. Hello? When we born of the flesh, we became flesh and we have the nature of our earthly nature. Hello? Diba yung nature natin, makasalanan? Andiyan po ba tayo? Buti na lang, Kristiyano tayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa mga ganitong pagkakataon kaya tayo, alam ko dito, tayo lahat dito, yung subok tayo ng Diyos. Kasi maraming church naka-aircon pero nandito kayo. Di ba? Maraming church dyan, ang complete ng pastor, medyo lang ako. Hello? Diyan po ba tayo? Why? Because alam natin na dito, ikaw at ako, hello? Dito tayo kinakausap ng Diyos. Wala tayo sa laman. Hello? Sabi ng 1 Corinthians 15:22, ano po yun? 1 Corinthians 15:22. Last. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be alive. Dapat nating makita, mga kapatid, na tayo ay sinner in nature. Lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay impluensyado ng sinful nature. Ang tawag namin dyan sa theology, federal view. Ano man ang ginawa ni Adam, ginawa ng sanlibutan. Ano man ang ginawa ni Kristo, ginawa ng Kristiyano. Hello? Yun po tawag natin dyan sa theology. Mga kapatid, we have this kind of sinful. We are all sinners by nature. Hello?
Amen? Kaya nga kailangan nating mabago. Kailangan nating ma-born again. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 3, ano po yun? Tinanggap kasi natin yun eh. Ephesians 2 verse 3. Pakihanda yung 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4 mamaya. Ephesians 2 verse 3 yan. Sabi yan, among whom, dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at ng pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo sa nararapat parusahan ng Diyos. Dati ganun tayo mag-isip. Puro makamundo. Nandiyan po ba tayo? Puro kalayawan. Wala tayong oras makinig ng salita ng Diyos. Gusto natin earthly business. Mga bagay na dito lang. Mga trip lang natin sa mundo. Pero sabi doon, dati ganun tayo, pero ngayon hindi na. Sabi mo nga, hindi na ganun ngayon. Sabi mo, wag na ngayon ganun ha. Hello? Amen po ba? Kasi dapat kasama tayo dun sa parurusahan. Pero dati yon. Amen? Now, we receive the character of our earthly nature by our earthly birth. But we receive the character of God by our new birth. We become partakers of divine nature. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Nasabi ko na kanina. Amen? Ang sabi doon, sige, pakiyan. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, in which this abundant mercy has begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Doon tayo pinanganak muli eh. Doon sa, I'm alive in you. Diba? Nakita niyo ba yung mga dancer dito? With resurrection power, nabuhay ang Diyos para sa'yo. Amen. Amen? Hello? Diyan po ba tayo? Namatay siya, kaya ano sabi niyan? Kaya verse 4, ano sabi? Wala na tayo sa dati. The inheritance, incorruptible, and the undefiled, and that faded not away, reserved in heaven for you. Palakpakan natin ang Diyos. We have the nature of Almighty God in us by our second birth. The Lord Jesus said that we must be born again. John chapter 3 verse 7. You know, tayo pong mga Kristiyano, hindi lang tayo mga mababait na tao. We are not just more nicer than before. But we are what? We are what? We are new creatures. Amen. Sabi mo, binago ka na. Wala na talaga, takwil na natin yung dati. Hello? Amen. Bilang Kristiyano, tayo po ay bago na. Hello? Amen. At yun po ay isang bagay na supernatural thing. Hello? Amen. Listen to this. If your religion does not change your life, then you better change your religion. Kung yung ating pinabibilangan, mga kapatid, na religion ay dito, binabago naman talaga ang buhay natin. Hello? Try natin mag-Muslim. Baka mabago. O kaya kay Kibuloy. Hello? Baka doon ka talaga nararapat. At doon tayo nararapat. Hello? Yes. Kasi ayaw natin mabago sa salita ng Diyos eh. Andiyan po ba tayo? Actually, hindi naman talaga religion. It's always been our encounter to God. Palakpakan natin na tayo. You know, sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians? Sabi dyan, for we walk by faith, not by, verse 17 pala. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi dyan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ang tanong, nawawala ba talaga yung dati? Hindi. Usap tayo dito, ano? Nawawala ba talaga? Kung dati ang tuking ka,
Ngayon, hindi ka na ba antukin? Pastor, kaya ako talaga nalilate kasi antukin ako Ha? Hello? Yan po ba tayo? Alam niyo po, hindi nawawala yung dati. It's not a contradiction dito sa sinasabi nito na all things are past. Because we are still living in the flesh. The presence. Naalala ko yung 4 P's sa sin. The penalty, the presence, the penalty, presence. Ano yung dalawa? Tulungan nyo na lang ako. Laging nandiyan yung presence ng sin. Anytime pwede tayong magkasala. Pero dahil binago ka na ng Diyos, hindi na ikaw yon. Sabi mo, hindi na ikaw yon. Hindi na ikaw yung tao. Hindi na ako yung tao na ganon. Hello? Hindi ka nahahakbang muli. Papalayo sa Diyos. Hindi ka naiiwas sa salita ng Panginoon. Dahil binago ka na wag tayo pa. Hindi, ganun ka pa rin. Sabi ng kaaway. Sabi mo, hindi ako ganon. Sabi ng Diyos. At piliin natin mga kapatid. Piliin natin humakbang papalapit sa Panginoon. Itakwil natin. Ang ibig sabihin po niyan, itakwil natin ang nakaraan. Hindi na maaaninag sa atin yung dati mong ugali, yung dati mong pag-iisip, yung dati mong puso. Hindi na ikaw yon. Binago ka na ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, kung pipiliin mo pa rin na huwag tumayo, alam mo magsa-Sunday service na magpapalate ka, ayan na naman. Bumabalik na naman tayo sa dati natin. Kailangan mong ma-born again. Hello! Kailangan may panganak muli, Lord, baguhin mo ako. Ito na naman ako. Hello! Amen? The phrase born again in the Greek literally means born from above. Hello? Palakpakan natin ng Diyos. We can look at our earthly nature and see the nature in us. When we born from above, God's nature comes into us. Actually, alam mo, yun talaga Parang active ka talaga sa mga bagay. Kaya meron dyan, alam mo, active Lalo na yung mga, nung bago tayo nakakakilala sa Diyos, halos lahat, attendan mo. Hello? Lahat ng gawain, midweek, youth service, Saturday ng devotion, Saturday ng paglilinis ng hapon, Bible study ng hapon, practice ng Saturday ng gabi, devotion ng Sunday morning, Sunday service. Nung medyo tumangal, tagal na sa ministry, una, dito nakaupo sa unahan, pangalawa, sa gilid, pangatlo, sa likod, nung bandang uli, sumisilip na lang, bababay na lang. So, wala na ako, nakarit pa ako. Hello, andyan po ba tayo? Huwag na tayong bumalik sa dati nating buhay. Huwag tayong maging kagaya ng Israelite. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, wala ka nang babalikan muli. Huwag natin yung buhay natin dati iwan. Kung paano ka kumilos dati, iwanan mo na yon. Kung sumasagot ka sa magulang mo, huwag ka nang sumagot. Sabi mo lang, po, opo, po, opo. Ganon. Nak, maglinis ka. Po. Nak, po, maglinis ka. Opo. Ganon. Nak, po, maglaba ka. Opo. Nandiyan po ba tayo? Hello? Gagawin natin yan para sa Diyos. Nandiyan po ba tayo? Amen? Natuwa yung mga nanay, Yes, yes. Sa record ko to, parinig ko sa anak ko. Sabi niyo. Ano sabi ng Bible? Mga magulang, huwag niyong ibuyo ang anak niyo sa pagkakasala. Hindi po ba? Hello? Hindi po ba tayo? Kailangan may pagmamahal. Doon pa tayo napunta ron. Kasi kailangan ikaw at ako, tayong lahat binago na ng Diyos. Wala na tayo dun sa ating old nature. Palakpakan natin ang Panginoon. There will be a love for Jesus Christ. This is not a mere intellectual belief, but a love for the Lord Jesus Christ. Ngayon ang pinakamahirap dyan. Naalala ko si Mami.
Alam mo, yung mga bagay na masasabi mo sa sarili mo na mahal niya talaga ang Diyos. Kasi kung di niya mahal ang Diyos, hindi ganun ang gagawin niya. Naalala ko po si Mami, kami po nung Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. May bitbit si Mami. Pero lahat kami, sinasama niya sa church. Sumasakay sa bus, kung may kukwento po yan ni Mami dito, nag-testify niya. Bumabiyahe, 3 sakay. Parang Manila na, no? 3 sakay. Para lang magsimba. Naglalakad kami palusong. Para lang maidala niya kami sa church. Pinagtutulakan niya kami sa church. Kasi alam ni Mami na walang ibang kayang mag-secure ng aming future, magbago ng buhay namin, kundi ang Diyos lang. Kaya mga magulang, alam ko naman supportive tayo. Huwag niyo pong pinipigilan ang inyong anak. Lalo na kung sa church pupunta. At kung maaari, ipagtulakan niyo pa sila. Kung gusto niyo maging maayos ang kanilang buhay. Hello? Mga magulang. Taniman natin sila ng takot sa Diyos. Kasi kung takot lang sa magulang, magloloko yan. Pag hindi nakikita ng magulang. Kaya kung may mga magulang pa dito na wala, yung kanilang mga anak, ipag-pray talaga natin yan. Mga anak, mahirap magpalaki ng magulang. Daanin niyo sa panalangin. Hello? Daanin niyo sa panalangin. Kung kailangan ipag-fasting nyo, gawin nyo. At maging mabuti kayong ehemplo sa tahanan upang kapag nakita ng magulang nyo na kayo ay isang mabuting anak, makita nila, bakit yung anak ko? Hindi naman ganito dati ito Ba't ngayon ganito to? Diba? Anong meron sa iyo na? Isa nang sasabihin mo, Ma, may Jesus na ako. Oh my God, nak, sino yan? Hello? Hindi, yung Lord si Jesus sa langit. Palakpakan natin ng Panginoon. Matthew chapter 3, verse 17. Ang sabi ng Bible, Matthew 3:17, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Palakpakan natin ng Panginoon. Kailangan matuwa ang Diyos sa atin. Dahil sa atin, ito po ay, kung bakit natin sinaside yan, natuwa ang God the Father sa pagsunod ni Jesus Christ sa Kanya. Nagpabaptize. Hello? Kaya sabi niya, alam niyo yun, sundin natin yung kalooban ng Diyos para marinig natin yan na sinasabi ng Panginoon, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Diba? Grabe si Lord, no? Palakpakan natin ng Panginoon. Whether or not we have the nature of God in us, there will be a desire of holiness. Kapag ang Diyos po ay nasa not holiness. Ang tao po kasi ay alam mo yung normal siya na normal siya na gusto niyang magpakabuti. Yung morally right. But if we have God in our lives, magkakaroon po tayo ng desire of holiness. Hello? Andiyan po ba tayo? Magkakaroon tayo ng, Lord, gusto ko pong maging karapat dapat. There will be a desire for holiness. Amen? Ang sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 16, 2 Corinthians chapter 6, verse 18, kasunod po, 1 Peter 1, verse 16, because it is written, be holy, for I am holy. Ando doon yung desire natin magpakabanal tayo. Malungkot ka pag nakagagawa ka ng kasalanan. 2 Corinthians chapter 6 verse 18. And will be a father unto you, and you shall be my son and daughter, said the Lord Almighty. Diyan po ba tayo? Bilang isa tayong anak ng Diyos, siya po yung ating tatay. Intindihin po natin ito medyo mabigat po itong sasabihin ko. This not mean that we will never be saved.
Hindi po ibig sabihin nito na hindi na tayo magkakasala. Hindi po tayo Diyos. Hello? Meron tayong old nature na nandito sa atin. 1 John chapter 3 verse 9. Pero ang sinasabi po dito, be holy. Hello? Magpakabanal. At ito po gusto ko pong sabihin mga kapatid, bilang siya tatay sa atin. Uulitin ko po. Hindi ibig sabihin nito, wag na tayong magkasala. Pero, sa ating pagkakasala, mga kapatid, didisiplinahin tayo ng Diyos. Hindi nawawala yung pagiging tatay ng Diyos. Minsan kasi akala natin, ganito pag nagkakasala tayo, hindi na siya tatay natin. No. Pag tayo nagkakasala, tatay pa rin natin siya. Kaya, didisiplinahin ka at didisiplinahin ako ng Diyos. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano, nire-reject na ang Diyos bilang tatay. Kaya natutuluyan ng mapahamak. Hello? Ngayon, kung nagtitigas ka ng ulo, nagtitigas tayo ng ulo, may mga kasalanan pa rin tayong nagagawa, tanggapin natin yung pagdidisiplina ng Panginoon. Kasi pag dinidisiplina ka ng Diyos, nagiging tatay siya sa'yo. Dahil mahal ka niya. Diba yung Hebrews? Pinapalo ka niya. Pero kung yung pagiging tatay ng Diyos, yung pagiging pagganap ng Panginoon, ng pagiging tatay niya sa'yo ay i-reject natin, we totally reject Him as our Father. Doon tayo mapapahama. Hello? If sin is your lifestyle, if there's not been a change in your life, and you've not learned to hate sin as well as sin as well as love the Lord Jesus, then how can you say that you have the nature of God and you have been born again? The nature of God is holiness. God is holy. There will be the inner witness of the Spirit. Alam niyo, mararamdaman niyo yun. Yun yung sinasabi ko kanina. 1 John chapter 5 verse 10, Romans chapter 8 verse 16, John chapter 3 verse 6. When we are born again, the Holy Spirit of God come into us. Hello? It is not an emotional feeling. Emotions are natural, not supernatural. Kasi kung emotion lang yan, hindi ka talaga mababago. Pero dahil yan ay galing sa Espiritu at presensya ng Diyos, nababago ka. At ang unang binabago sa iyo ng Diyos, alam mo kung ano? Puso at isipan. Nagagalit ka sa kasalanan. Mga kapatid, huwag tayong papaloko sa kaaway. Ang dapat na nararamdaman natin, magalit sa kasalanan, hindi sa ating sarili. Because Satan will try to condemn you. Pag nakagawa ka ng kasalanan, sasabihin ni Satanas, wala kang kwenta. Hindi ka nagbabago. Pero, ang dapat, magalit tayo sa kasalanan. Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Hello? Pag nagalit tayo sa kasalanan, magbabago tayo ng kilos. Magbabago tayo ng gawa. Hello? Mga kapatid, hayaan natin disiplinahin tayo ng Panginoon. Sa ganung kapamaraanan, itinutuwid tayo ng Panginoon. Let's not be too emotional. Emotion are the shallowest part of our nature. Salvation is the deepest work of God. Ang kaligtasan ay malalim na paggawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hello? At hindi ginagawa ng Diyos yung pagkilos niya dahil na-emosyon ka lang. Hello? Alam mo at alam ko, sa puso mo at sa puso ko, kung sino talaga ang Diyos ng ating buhay. That if you are really belong to Jesus. Palakpakan na natin ang Panginoon. First John chapter 4 verse 13. Ano yung napoproduce? Nandun tayo sa produce Ano yung napoproduce po ng ating spiritual rebirth? 1 John chapter 4:13, hereby know
We that we dwell in Him and He in us, because He hath given us His Spirit. Sabi mo nga, Espiritu. Alam niyo po, tayong mga magkakapatid sa Diyos, hindi tayo pwedeng magkontra-kontra ng Espiritu. Kung isa lang ang Espiritu, if we have one Spirit in Christ, isa lang dapat tayo ng tinatayuan. Isa lang tayo dapat ng pinapanigan. Hello? Hindi pwedeng iba-iba. Iba si pastor, iba si sister, iba si hindi. Kung ang Espiritu talaga natin ang galing sa Diyos, isa lang yung tatayuan natin. Hello? Andyan po ba tayo? At wala pong iba. Ito po ayaw ipangaral ng nakararami. Kabanalan. Kasi kung grace, lahat sigurado ko tatanggap. Kasi kung love, lahat sigurado ko, oh amen. Kahit unbeliever. Hello? Sino ba naman ayaw sa pagmamahal ng Diyos? Sino ba naman ayaw sa pagpapala ng Panginoon? Pero pag-usapang pagtutuwid, pag-usapang pagdidisiplina, hindi dapat tayo nagkakaiba-iba. Alam dapat natin na salita ng Diyos ang dapat nating tinatayuan at sinusunod. Hello? Sa kamalian may pagtanggap, pero may pagdidisiplina. Sa kamalian, hello? May pagmamahal, pero dapat may pagtutuwid. At ang taong tinutuwid, hindi niya nararamdaman na mahal siya. Hindi niya nararamdaman na tanggap siya. Biblical po yan. Hindi siya natutuwa. Pagkos nagsasuffer siya, pero in this pain and suffering, magbupunga ito ng kaayusan. Yes. Pero kapag hindi nagbupunga ng kaayusan, kapatid, hello, magtaka ka na. Dalawa lang yan kung bakit ang isang gamot ayaw gumaling. Una, hindi mo ginagamot. Pangalawa, feeling mo ginagamot pero mali ang gamot. Hello? Kaya hindi gumagaling. Ang isang sugat, una, hindi ginagamot. Pangalawa, kung ginagamot man, mali ang gamot. Mga kapatid, kahit anong painom ko sa atin, kung may lagnat tayo, di ba? Anong gamot sa lagnat? Ha? Diatab. Ano po? Abay, Jessic, akala ko diatab. Kung painumin ko kaya kayo ng diatab, gagaling kayo? Baka magimala ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hello! Mga kapatid, andiyan dyan ang Espiritu ng Panginoon. Kapag tayo nandun na sa pagbabago ng Panginoon, andiyan dyan yung Espiritu ng Panginoon. Matthew 17 verse 5, ano pa po? Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing ito ang minamahal kong anak na 17 verse 5. Sabi dito na aking lubos kung kinalulugdan, pakinggan nyo sila. Ano po yung mga sinasabi nila? Gusto nilang ipakilala si Kristo. Yung totoong Kristo. Hello? Andiyan po ba tayo? At ito po ang totoong Kristo. Ang totoong Kristo po ay totoong mahal na mahal ka. Ang totoong Kristo po ay totoong pinatawad ka sa kasalanan. Ang totoong Kristo po ay totoong pinagaling ka sa anumang sakit at karamdaman. Pero ang totoong Kristo po ay ayaw na manatili ang kasalanan sa buhay mo. Ay ayaw manatili ang likas na pagkamasuwayin ng ating puso at isipan. Ayaw ng totoong Kristo manatili tayo doon sa dating old nature natin. Hello? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Napako sa krus ng Kalbaryo. Hello? We must be born again. Palakpakan natin ang Panginoon.
When we have been born again, a character is produced. And that character is the divine nature. Hindi po ba tayo? Number 4, second to the last. Bibilisan ko na lamang po. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Commencement occurs. Parang may celebration, ano? Anong verse natin dyan? Sabi dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sabi mo, wala na yung dati. Binago ka na talaga ng Diyos. Once there's a completion and the birth is finished, then the growth begins. Sabi mo, lalago ka? Hindi ka naman na, wala na talaga yung dati. Your past doesn't hold you anymore. Wala namang past yung pinanganak. Hello? Wala namang past yung baby. Kaya nga, dapat iwanan na natin yung dati natin. Wala na, hindi na makita sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng wala na. Hello? Ulitin ko ha. Baka nagkakamali tayo sa pagkakaunawa sa Bible ng wala na. Ang ibig sabihin na wala na yung nakaraan, hindi na nakikita sa'yo. Hello? Personal sa'yo, ikaw mismo, hindi ka na kumikilos ng ganon, hindi ka na nagsasalita ng ganon, hindi ka na nag-iisip ng ganon. Di ba dati, mas may pakialam pa tayo kay Marian Rivera kaysa kay Jesus? May pakialam pa tayo kay Dingdong Dantes kaysa kay Jesus? Pero hindi na tayo ganun ngayon. May pakialam na tayo sa Diyos. Palakpakan natin na Panginoon. Hallelujah. Listen, a birth is a starting place. Woo! Sabi mo, woo! Amen? Makakapagsimula na tayong muli. Amen? Grabe si Lord, no? No matter what our past has been by the old birth, we get a brand new start if we have the new birth. Hello? Kagaya ng sinabi ko kanina, a newborn child is no yesterday. He is all tomorrow. When we come to Christ, we are saved. All of our yesterdays are buried in the grave of God's forgetfulness. CGCF JPG Church. Lahat kami dito. Lahat ng mga workers dito, may mga nakaraan na hindi maganda. May mga kamalian, kasalanan na hindi maganda. Pero ang sino man sa atin, ang magsabing hindi siya karapat-dapat. Hindi sila karapat-dapat, pastor. Brother, hindi yan karapat. Ikaw rin, hindi ka karapat-dapat, pastor. Ako unang-unang magsasabi at magtatanggol with the Bible. Sasabihin ko, kapatid, wala kang karapatang sabihin niya. Buhay niya yung dati. Hindi na siya ngayon ganun. Dahil pinagoy, wala na. Pero sino man sa inyo magsabi, tapos siya ganun pa rin. Ano yung sasabihin niya? Ano yung sasabihin niyo? Nakikita ko, ganun pa rin siya eh. Ba't ito yung pagtatanggol? Hello? Hello? Isa lang sasabihin ko, ganun ba kapatid? Sige, halika. Hindi nga siya karapat-dapat, kaya ipanalangin natin siya. Magpabago siya sa Diyos. Kailangan niya pang mabago. Nakukuha niyo po ba? Hello? Yun po yung katuruan ng Diyos. Hello? Kailangan wag na tayong manatili sa dati nating kalalagayan. Psalms 103 verse 12. At patuloy tayong magpabago sa Panginoon. Psalms 103 verse 12. Sabi diyan, as far as from the east is from the west. One of my favorite verse. So far, He removed our transgression from us. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung magsisisi tayo at iiwanan at alam niyo yung galit sa kasalanan? Alam niyo yung nandidiri sa kasalanan? Sino dito naranasang tumakot ng basura? Oh, sorry for the word sa mga naka-live. Sino dito nakaranas dumakot ng tae ng aso? Basura. Gagawin mo ba yun? Hindi. Hindi, nakakadiri eh. Maging ganun ang paningin natin sa kasalanan. Hello? Mandiri tayo, iwasan natin. Alam mo, ang baho dyan, may baso. Iwasan mo! At
At kung hindi pa tayo ganun, humingi tayo ng desire sa Lord, Lord. Huwag akong matayan ng kaaway na sisihin ko ang sarili ko. Dahil nakagagawa ako ng kasalanan. Pero instead, Lord, turuan mo kong magalit sa kasalanan. Kaya yung iba, binabasag pa yung cellphone. Kasi nandun lahat ng kasalanan. Yung iba, nagpapatay ng social media kasi doon nagsisimula ang kasalanan. Yung iba, pinuputol ang ugnayan. Nakikipag-break sa boyfriend, sa girlfriend kasi nandun ang kasalanan. Hello? Mga kapatid, kasi nga nandidiri eh. Pag nandidiri, you don't want to be attached. You don't want to encounter. Hello? Mga kapatid, isa yan sa mga kapamamaraan na tinuturo ng libro ng Purity War ni Dr. James Sessig sa kanyang libro. Na detach from potential na pagmumula ng iyong kasalanan, ng pagmumula ng impurities mo. Andiyan po ba tayo? Alam mo na doon ka mahina, punta ka pa ng punta doon. Alam mo na yun ang problema mo. Hello? Ulitin ko, walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. It will never intercept the east and the west. Gaano kahaba yan, gaano katindi yung kahabagan ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, hello? Ano sabi ng Panginoon sa atin? Iwanan na natin yung dati. You must be born again. Palakpakan natin ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Ano po ang gagawin ng Panginoon sa atin? Kapag tayo lumapit sa Panginoon, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ano sabi niya ng Panginoon? 1 Corinthians 6 verse 9 to 11. Sabi yan, hindi nyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong papalinlang, sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasinggero, mapanlait at mandarambong. Next verse, verse 10. Ano Tagalog yan? 10 to 11. Ang magkahugtong na yun. Hello? Kaya nga mga kapatid, iwanan na natin yun. Hello? Wala na karakter yan, kapatid. Yan, verse 11. Sabi yan, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at binukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at Espiritu ng ating Diyos. Nilinis na tayo, kapatid. Hello, palakpakan natin ang Panginoon. We are justified. Amen? We are justified and cleansed by God. Sabihin mo, ganyan na tayo noon. Hindi dapat ngayon. Philippians chapter 1 verse 6, sabi ng Bible, sorry po, medyo matagal na yung aking preaching. Nawa po hindi tayo naiinit. Amen? Philippians chapter 1 verse 6, bala ko po sana mangaral ng 30 minutes. 30 minutes and 1 hour pala. Philippians 1 verse 6, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Woo! Nilinis na tayo ng Diyos, binago niya tayo, wala na tayo sa dati, at natitiyak daw ni Paul na ipagpapatuloy ng Diyos yon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hello? Amen? Sabihin mo, tapos na yung mga pagkakamali na yan. Hello? We must give our heart to Jesus fully. Bigay mo na sa Diyos lahat. Kasi pagpapatuloy niya yung mabuting, may sinimula na ang Diyos. Dati hindi ka naman nag-Diyos, wala kang pakialam, pero ngayon, eto ka na. Hello? Listen to this. We should give our heart to Jesus Christ. We will stumble and make mistakes. We will fall while trying to learn to walk.
but we will be in the family. Amen. Grabe, no? Tindi, no? Totoo, hindi naman tayo, yun ang realidad. Pinapangaral natin yan. Pabagsak pa rin tayo. Parang batang natututong lumalakad. Hello? Magkakamali pa rin tayo. Babagsak pa rin tayo, pero matututo tayong lumakad. At sa ating paglakad na yan, nananatili pa rin tayo sa pamilya ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, tatapusin ng Panginoon ang sinimulan niya sa buhay mo. Number 5 and last. Hallelujah. In a birth, 1, 2, 3, go. May kasiguraduhan. Hello? Siguro, summarize ko na lang po ito. Dahil na born again na tayo, sigurado na tayo, langit, ikaw, at ako pupunta. John chapter 3, sa John chapter 3 na lang tayo pumunta siguro. Sabi doon, unless we born again, doon natin makikita ang kaharian ng Diyos. Amen? We will inherit, amen, the kingdom of God. Sigurado kapatid, ikaw at ako, ay mapupunta sa langit. Kaya pag tinanong ka, hindi mo na iisipin, born again ka ba? Hindi. Automatic, sigurado ka, born again ako. Binago na ako ng Diyos. Hello? Amen. Amen? Alam niyo po, yung iba, naaalala nila kailan sila na born again. Ganun katindi. Tumanggap ako kay Lord, May 4, 1995. Tumanggap ako sa Kanya sa Houston, Texas. Mga ganun, di ba? Naalala niya eh. Di ba? Naalala ko ganito, ganyan. Di ba? Pero, hindi naman yun ang mahalaga. Hello? Ang mahalaga, binago ka talaga ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Ang mahalaga, nagtitiwala ka na kay Jesus Christ ngayon bilang sarili mong tagapagligtas. Hello? Ang mahalaga, mga kapatid, dahil sa ating pananampalataya, meron na tayong buhay na walang hanggan. Hello? Instead of looking back, instead isipin mo kung talaga ba baka mamaya sa susunod na araw, bumalik na naman ako sa dati kong buhay. Yung instead na isipin yung mga bagay ngayon, isipin mo na meron kang Diyos na gagawa at kilos sa'yo. At magbabago ng buhay mo araw-araw. Palakpakan natin ng Panginoon. Let us now go to our conclusion. It is none other than Jesus who said that we must be born again. Si Jesus Christ po talaga nagsabi mismo, kailangan mabago ka. Mabago ako. Amen? If you're born once, then you'll die twice. The second death is the lake of fire. If you born twice, then that which is born from above will go endless, timeless, and measureless with the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon. At dito po tayo magtatapos. Tatawagan ko pong ating worship team. Revelation chapter 21 verse 4. Ito po yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, verse 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa. Pati na rin ang dagat. Verse 2. Nakita ko ang banal na lungsod ng bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal. Handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ito po ay tinutukoy po dito ay yung church. Ikaw at ako yun. Verse 3. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananaan na siya kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Palakpakan natin na Panginoon. Verse 4 last. Papahirin niya
ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalalagayan. Mga kapatid, we have hope in heaven. Meron tayong pag-asa. Amen, na inaantay. We have this kind of blessed hope na sa pagbabalik ng Panginoon o matapos man ang buhay natin sa mundong ito, may langit tayong patutunguhan. Lord, don't let not the suffering of this present time alone. Alam mo yun? Let not your mistake makapagpalayo sa iyo sa Panginoon. Magpabago tayo sa Diyos. Magpabago tayo sa Panginoon in these last days.